Hello Capricorn, Capricorn, Sun, Moon at Rising. Kung napadpad ka sa video na to, baka hindi ito aksidente. May message ang universe para sa iyo ngayong linggo. Channeling your energy. Your soul calls here. At paalala, hindi po ako unang nagme-message sa inyo. Nang una, kayo po ang unang mag-message sa akin. At ang aking contact info ay naka-pin comment, description, or nasa profile photo ko po. And Capricorn, ngayong linggo, ano ang aasahan mo? Take what resonate, leave what doesn't, mga Capricorn. Simulan na natin. Capricorn, this is a general spiritual reading. Kung may nararamdaman kang persistent o unusual sa katawan mo, mas importante pa rin ang actual medical advice at checkup. Okay? For your money, ang unang pumapasok sa energy dito is parang may dissatisfaction ka sa financial situation mo. Hindi naman ibig sabihin na wala kang pera ha. Pero may feeling na bakit parang hindi sapat kahit may pumapasok. May possibility din na may inaasahan kang amount, payment, commission, salary, business income, or result na hindi tumutugma sa expectation mo. Kaya this week, iwasan muna ang impulsive spending dahil emotional ang decision making kapag frustrated. At ang unang card na lumabas is the Nine of Cups reverse. Dito, nakikita ko yung feeling na may gusto kang ma-achieve financially pero parang may kulang bago mo masabi na satisfied ka talaga. Hindi ito automatic na loss. And mas tungkol to sa expectation versus reality, mga Capricorn. So, pagdating naman sa health, ang strongest energy na nakukuha ko ay stress, mental exhaustion, tension sa katawan. Particularly to, pwedeng maramdaman sa ulo, batok, balikat, upper back, at minsan pati sleep pattern mo, ha, Capricorn? Yung iba sa inyo may hindi physically pagod pero yung isip hindi talaga tumitigil. Paulit-ulit mong iniisip ang pera, trabaho, responsibility, at isang conversation o isang desisyon, mga Capricorn. At lumalabas din, nararamdaman ko dito sa cards mo is the Eight of Swords. Ayan. This is very strong sa mental pressure. Ayan. Parang feeling trap sa isang situation kahit may option naman na hindi mo pa nakikita ang malinaw. Kaya Capricorn, this week ha, wag mong i-dismiss ang pangangailangan mong magpahinga. Kung may recurring pain, matinding symptoms o pagbabago sa katawan na hindi nawawala, huwag i-base sa tarot ang diagnosis. Magpa-check up ha, Capricorn? Oh, yes. Your energy, the ending energy for money, health, Three of Wands, ibig sabihin may mas malaking perspective kang kailangang tignan sa money at health. Hindi lahat kailangang ayusin ng isang araw, Capricorn. This week is about stepping back, reassessing, at pagtingin kung saan mo talaga gustong dalhin ang energy mo, ha? Ayan. So, sa mga nagre-request, love naman daw ang second. Okay, mga Capricorn. Love, career at work tayo. Dito mas mabigat ang emotional energy kaysa sa reading natin about money and health. May isang connection o work situation na parang hindi nagmi-meet halfway. One side is trying to understand while the other side is becoming distant, quiet, or emotionally unavailable.
Sa love, may energy ng isang relationship na hindi umaandar sa dating rhythm. Kung may partner ka, possible na may conversation na paulit-ulit niyong binabalikan pero hindi talaga nare-resolve. Hindi naman necessarily ibig sabihin na hiwalayan agad to, Capricorn, ha? Ang mas malinaw dito is emotional disconnection. Kung single ka naman, Capricorn, may tendency na may taong iniisip mo, pero hindi mo alam kung saan talaga kayo nakatayo. Pwede may attraction, may history, or may unfinished emotional attachment, pero hindi consistent yung energy, Capricorn. Pinapakiramdaman ko ang energy. Medyo, ano tayo, Capricorn? Okay. So, Two of Cups reverse. Ayan. This is very specific about imbalance between two people. Ano, may feelings man, pero hindi pareho ang timing, effort, communication, or expectation. Ayan, Capricorn. So, sa career at work, lumalabas ang energy na may ginagawa kang parang hindi fully appreciated. Pwedeng ikaw ang gumagawa ng maraming part pero hindi mo nakikita yung cooperation na kailangan mo mula sa ibang tao. May possibility din ng misunderstanding sa team, delayed collaboration, or project na hindi gumagalaw dahil may isang side na hindi tumutupad ng role nito. At nakikita ko dito sa Three of Pentacles reverse, hindi ito automatic na failure. Mas nakikita ko tong warning tungkol sa coordination, ayan, or check your messages, deadlines, documents, instruction, at kung sino talaga ang responsible sa bawat task. Huwag umasa sa verbal agreement lang kung importante ang matter. Ito yung energy na gusto kong bigyan ng diin, Hangman reverse. May situation na matagal mo nang pinag-iisipan pero parang ayaw mo nang manatili sa waiting mode. Gusto mong gumalaw pero kailangan mo munang maintindihan kung ano talaga ang worth ng effort mo. For some Capricorns, this can show up as ako na naman ba? Ganun, no? Ano na naman ang or ikaw na naman mag-a-adjust or ako na naman mag-a-adjust. Ayan, ayan yung question mo eh. And that questions matter, ha. This week, wag mong sukatin ang value mo based sa response ng isang tao, sa attention ng partner o sa recognition sa workplace. Tingnan mo kung saan talaga reciprocal yung effort. At sa love, observe consistency, career, observe cooperation. At sa parehong area, huwag mong pilitin ang isang sitwasyon na ikaw lang ang bumubuhat, mga Capricorn. Ngayon naman, babasahin ko, pinapakiramdaman ko ang energy mabuti ng mga OFW, senior citizens, and single moms dahil iba-iba ang responsibility na dala ng bawat isa sa inyo. Para sa OFW, may energy dito ng emotional distance at homesickness. Hindi lang ito tungkol sa pagiging malayo physically, pero sa iba, parang may bagay sa Pilipinas na lagi mong iniisip. Family, partner, anak, bahay, o isang financial responsibility. May possibility din na may decision kang kailangang timbangin tungkol sa work, contract, schedule, gastos, o kung hanggang kailan mo gustong manatili sa current setup mo, no? Capricorn. And nakikita ko dito sa Six of Swords, reverse natin. Ayan. Ang energy nito is parang gusto mong umusad pero may bagay na patuloy kang hinihila pabalik mentally. Hindi ibig sabihin na kailangan mong umuwi o umalis sa trabaho. Mas sinasabi nito na may unfinished concern kang kailangan mong ayusin.
bago maging genuinely at peace ang isip mo, mga Capricorn. So, para naman sa ating mga senior citizen, hello po. Ang focus mo dito is routine at physical energy ang nararamdaman ko. This week, mas magandang huwag pabayaan ang pahinga, hydration, pagkain at regular medication kung mayroon po ha. And may energy ng pagiging mentally occupied, parang maraming iniisip din itong mga ating senior citizens Capricorn. Kahit tahimik sa labas, kung may nararamdaman kang bago, paulit-ulit o lumalala, mas mabuting magpa-check kayo sa hulaan ng dahilan. Tarot can reflect emotional or spiritual themes pero hindi ito medical diagnosis. At para naman sa single moms, Capricorn, malakas ang energy ng ako na naman. So, parang ikaw ang default person kapag may kailangang ayusin, no? Bills, anak, bahay, trabaho, family concerns, at minsan, kahit pagod ka na, ikaw pa rin ang kumikilos, Capricorn. So, dito lumalabas ang energy ng King of Cups reverse natin, Capricorn. Ayan, si King of Cups, pero naka-reverse siya. Ang nakikita ko dito is emotional overload na hindi mo laging ipinapakita. Pwedeng compose ka sa harap ng ibang tao, pero ikaw na lang ang mag-isa. Ganun. Or parang kapag mag-isa ka, ayan. So, doon mo mararamdaman kung gaano kabigat ang dala mo, Capricorn. At may isa pa akong nararamdaman dito. Hindi ito energy na gusto kong idagdaga na combination ng mga cards na to. But this is an overall spread. May tendency kang mag-sacrifice ng sobra para lang maging okay ang lahat. So, this week, may kailangan kang reassess. Alin dito ang tunay na responsibility at alin ang matagal mo nang inaako dahil nasanay na ang mga tao na ikaw ang gumagawa. Hindi ibig sabihin nito na maging selfish ka, Capricorn. Ang message ay hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para mapatunayan na responsible ka. At para sa lahat ng Capricorn na may pamilya, responsibility, work responsibility o taong umaasa sa'yo, this week be careful sa emotional decision kapag pagod ng isip. Kahit maliit na problema, parang napakalaki. At ang final energy dito sa reading natin, Three of Wands ang na-feel ko na energy. May horizon kang tinitingnan, may gusto kang marating na mas stable, mas comfortable, at mas predictable. Hindi pa lahat nakikita ngayon, pero malinaw na ayaw mo nang paulit-ulit sa parehong cycle. Kaya Capricorn, this week, don't rush, observe, plan, protect your energy, then decide from a clearer mind. Ayan. Capricorn, bago natin tapusin ang reading na to, gusto kong iwan sa'yo ang pinaka-importanting energy na paulit-ulit kong nararamdaman sa buong reading na to. May mga bagay na hindi mo kailangang habulin lang or habulin para mapatunayan na deserve mo sila, ha? Sa love, career, money, at family matters, may tendency kang magstay sa isang situation ng mas matagal dahil iniisip mo kung kaya mo bang ayusin. Pero minsan ang wisdom ay hindi lang tungkol sa pagtitiis. Kasama rin dito ang pagkilala kung saan nauubos ang energy mo. Ang guidance na gusto kong bigyang diin dito, kapag may mga bagay na paulit-ulit bumabalik sa isip mo, huwag mo agad i-ignore, ganun. Ayan ang nararamdaman ko. Hindi ibig sabihin kailangan mong balikan ang situation, ha? Baka may lesson, boundary, decision, o emotion na hindi mo pa talaga napaprocess. At sa love, wag mong i-measure ang connection based sa intensity lang. Mas mahalaga ang consistency, respect, communication, at kung pareho kayong may effort sa career, wag mong maliitin ang sarili mo dahil lamang hindi agad napapansin ang ginagawa mo. Keep your work organized, keep records,
Keep clear agreements at huwag basta magdesisyon kapag mataas ang emosyon. Sa money, maging intentional. Sa health, makinig ka sa katawan mo kung may sintomas or concerning, nagpa-check sa healthcare professional. And para sa akin, may reminder na may mas malawak ang perspective na kailangan mo makita. Hindi lahat ng sagot kailangan makuha ngayong linggo. Minsan kailangan mo munang makita kung saan ka nakatayo bago mo malaman kung saan ka pupunta. So Capricorn, kung may part ng reading na to na tumama sa personal situation mo, kunin mo lang yung message na genuinely resonates with you. Hindi kailangang pilitin ang bawat detail. And maraming salamat sa panonood, sa tiwala at sa patuloy na pagsama sa ating readings. Kung nakutulong sa iyo ang reading na to, you can leave a comment kung anong energy ang pinakaramdam mo. At kung gusto mong makita ang susunod nating zodiac readings, you can subscribe para hindi mo ma-miss. Take what resonates, leave what doesn't. At paalala, hindi po ako unang nagme-message sa inyo. Kayo po ang unang mag-message sa akin. Available din nating crystal bracelets. Like citrine for abundance, money, success, love, protection, available din. Message lang po kayo sa aking contact information. Thank you, Capricorn. This is Astra Luna Quest. See you sa next reading.